Kuya Tumayan ng Loto. Yung makikita natin yung sign. Okay, ito kasi palaging dinadaanan to. Tasagasa. Nakaupo ka lagi dyan. Eh parang di mo kami ginagalang. Pasensya na po, inintay ko na po yung attorney. Sila po, mawala ka lang. Sige na po, nakaupo ka lagi dyan. Diba? Sir, inintay ko lang yung attorney. Bigyan mo na ng lisensya para matapos na tayo. Sige na. Bigyan mo na, Brad. Na kung saan pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papajo TV! Location natin, Picampa, corner Leola Street. At dito may isang pampasayron jeep na biyaheng Moray Tagas Tambide, Divisoria. Street corner ang pagkakaparada na to. 2349. Kumaya ka ako na luto. Bawal yung pinaradahan mo yun. Si Kuya Tumayan ng Loto. Yung makikita natin yung signage ng parking clamping zone. Pero po, ato ni 349. Kasi hindi mo iniwan dito. Bawal tayo kumarada dito. Makuha ko, pupunta rin ko para... Tama lang kita kami para matanggal tayo dyan. So pag may nakita po tayong signage, huwag po tayo paparada ng mga alanganin. Yun na nga, napakahirap ng biyahe, napakahirap ng buhay. Pero dapat hindi naman po dahilan yung iparada natin ng bahala na kagaya nito, street corner. Kasama po sa inuli ng clamping operation yan. Nandiyan po sa notice yan yung violation na street corner. May notice na, tuloy na po tayo. Location natin, Poresa Extension Corner, Paltok. Dito yung isang Nissan Kicks ang naklam dito, 0025. At ito wala ring driver. Dito rin sa kahabaan ng Poresa Extension, mabuhay lang. Pag dinaretso po natin yan, dulo niyan, labas na po yung Ramon Magsaysay. At dito naman po yung Paltok. Pagka kumaliwa po tayo dyan, palabas po ng De La Puente Street, palabas po ng Vicente Cruz. Okay, ito meron na rin notice, tuloy na po tayo. Location natin, Blooming Trade Extension Corner, Matimyas. At dito na may isang Honda Civic ang nakaparada rito. Ang paboritong paradahan, Center Island 002. At dito nga, pati mga tricycle ito, pinaradahan na, tulog pa. So dito random po yan, pagka inabot na po yung ating sasakyan, naka-obstruct, matik na po yan. Saka makikita natin yung dalawang truck na yung naglilipat ng plywood. May mga driver nagdi-diskarga. Lakda. Okay, tuloy na po tayo. Hoy! 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 Lisensya mo, lisensya. Hoy, mamamata rin, mamamata rin. Oh! Boss! Boss! Ano yan? Boss! Kinakausap kita. Boss! Okay,
dito kasi palaging dinadaanan to. Sasagasaan pa tayo talaga. Araw ka na lang dito. Ito. Sakyan eh. Abuso ka na. Akin na yung ano mo. Ayaw mo, ikaklap namin yan. Muntik pa tayo masagasaan. Grabe. Dito eh. Ayaw mo, pakinggan mo ako. Ayaw mo umalis dito pag dadaan kami. Nakaupo ka lagi dyan. Eh parang di mo kami ginagalang. Sir, pasensya na po, inintay ko na po yung attorney. Lisensya lang po, lisensya lang. Sige lang po, sige po. Titikita ka lang namin. Titikita namin ikaklap. Titikita lang namin. Titikita lang. Titikita ka lang, sir. Tawagin ko lang po. Titikita ka lang, ikaw driver eh. Okay, malasagasaan mo pa ako ah. Dito, nakaupo ka lagi dyan, oh. Diba? Sir, inintay ko lang yung attorney. Beses ka na pinagbigyan, di lang 5 beses. Lagi mo na lang kami Ano, dito na. bisali kayo kami, langkap natin yan. Lisensya, langkap natin. So ayun nga kasi to, Lisensya mo. pagka nadadaanan po ito, hindi po kasi umaalis to, nandito lang nakaabang. At dito ilang beses na pong winarningan, hindi po tinuluyan na iklam kasi nandito po yung driver. Pero ito yung huli na ayaw pa rin alisin. Nakita po natin na nakpasan na siya, kita na tayo, sasakay lang tapos hindi naman po aalis. Inatras sa panty mo, kaya nilagay yung lang. Ano, langkap natin, di ba yung lisensya mo? Ah, Ayaw mo. Hindi kasi. Ikaw driver nga. Kaya nga po, sir, inintay ko Ikaw yung yung ano yan. attorney. Kaya nga, bigay mo na lisensya para matapos na tayo. Sige na. Bigay mo na, Brad. So ayaw po ibigay yung lisensya. Bigay sa ulo eh. Lagi mo na lang kami tutulungan. Pagkadaan kami. Okay, ito yung clamp. Parang paliwanag ka kayo. Inatras abante niya kasi muntik pa nga tayo masagasaan. Ito na yung maipit na rito. Seryoso ka kasi. Hindi ako disposo, umiiwas na ako dito. Baka ikaw umamit. Tawag lang tayo pulis para Ayan, sa 4. Sa 4. Dito meron. Ayan, sa 4. So ito tinawag yung amo niya. sir, pasiro na lang ng lisensya mo, sir. Para Lisensya mo na lang, sir. Sabi na mga klam yan. Lisensya mo na lang. Lisensya mo na lang. Pero ano yung ginagawa? Sa lisensya, mag-isulong lang po kami sa lisensya. Titikita na po natin para makalis na po kayo kami, di ba? Lisensya lang po. Sama niyo na po pati yung RCR, sir. Sama po kayo sa record natin sa ticket yan. Yung RCR po. Sama. Pero yung RCR daw. Ay, tatalaw. Akin na yung folder dyan, Dong. So ganun, sana respetuhin din natin, no? Trabaho din po kasi ng clamping operation yon na so tutusin po napakaluwag na po kasi nga pagka meron pong driver hindi naman po kinaklamp at yun din nga po yung mandato sa kanila. Pero pagka ilang beses nang ginagawa pa ulit-ulit at ilang beses nang winarningan pero binabaliwala, ganyan po yung tinutuluyan po yan ng clamping operation. At ngayon nga po kasi kaya nakakapanikit na. Yung last time kasi naubusan ng panikit at kumuha pa lang ng bagong panikit doon sa City Hall. So ito bago yung panikit ngayon. So regarding naman po doon sa ORCR, ulitin po natin, base po doon sa one ticketing system na pinapatupad, kailangan pong hiramin yung ORCR para ilagay po doon yung sa OBR yung pangalan ng may-ari ng sasakyan. Saka i-check po yung ORCR
kailangan magkatugma po yung plate number doon sa ORCR. So be-verify po yan. Tapos yung lisensya po titikitan, pero lahat po yan ibabalik doon sa may-ari saka sa driver. Yung ORCR saka yung driver license ibabalik po yan. So yun nga po yung nangyayari, no? Dapat pag nakita natin na dumaan na at sinabihan tayo, una nga po hindi naman po talaga kinaklam yan pagka may driver, pero wag po nating abusuhin kasi lahat naman po may hangganan. Pagka laging ganun na lang ang gagawin natin, pag nandyan yung clamping dumaan, sesenyas lang tayo, uupo lang tayo, pagbibigyan po yan, pero sa mga susunod baka hindi na po tayo mapagbigyan. Kaya iwasan po natin pagka hindi naman po tayo na-clamp, tanggalin na lang po natin yung ating sasakyan. So yun, ito ginagawa na yung tinitikita na po yung lisensya rito. Ganun po, no? Wag na po nating i-atras abante yung sasakyan. Kagaya nga kanina, muntikan tatawid lang tayo doon, pupunta tayo doon sa may bangketa at muntik po tayo masagi. Buti na lang medyo hindi nataranta yung driver. So yun nga, nag-iingat din po tayo ron dahil minsan may mga driver po na natataranta at baka masagasaan din tayo. So maaaring may pagkukulang din ako, dapat alerto ako sa mga ganong bagay. Buti na lang hindi rin na-damage yung clamp at hindi rin na-damage yung mugs niya. So ganun, pagka kasi kanina atras abante po yung ginagawa ng driver. Ito mo. So yung ORCR na yun, verify po dun sa kanyang plaka. At dapat din yung ating ORCR dapat updated, hindi po siya expire. At kasi pagka expire po yung ORCR natin, kasama po yan sa magiging violation natin, lalaki lalo yung penalty natin. So yun po yung purpose bakit po hinihiram yung ORCR. At uulitin po natin ang clamping operation, deputize po sila. So hindi naman po gagawa ang clamping operation o ang City Hall na sila lang po ang may kagustuhan. So yan, kasama po sa policy ng pinatupad na one ticketing system na ang LGU at ang clamping operation ay deputize po manikit. So yung panikit na yan, galing po yan sa City Hall. So hindi po i-issuean ng City Hall na hindi po sila deputize. At yun nga rin po, galing na rin po yan na sa pinapatupad ng LTO at kasama na rin po ang MMDA ng pinapatupad po na one ticketing system, saka yung multa ay pare-pareho na po. So kung multa ng obstruction 1,000, illegal parking 1,000, pare-parehas na po yan sa pinapatupad ng LTO dito sa NCR. Tigit yan, firmama mo na. Sir, firmama mo na. Alam mo yung cost ng 1,000 po yan, sir. 1,000. Sir, pwede mo yung tubusin sa City Hall. Meron po tayo machine doon, o kaya pwede rin po tayo magbayad sa online, sa cellphone. Magda-download po tayo ng Go Up Manila. Mag-register tayo, sir, tapos punta po tayo sa e-government. Puntahan po natin yung
ordinance violation. Doon po tayo magbayad. 10 working days po yan sir bago na po i-settle. Kaya na po yung ticket nyo, sir, ano? Ito po yung essential nyo, tsaka warsiyan. Ito na kayo na sinawali na namin sa inyo, sir. So binalik na yung RCR sa kayong license kay kuya. So ganyan po yung proseso. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!